fusion ng dalawang Ilocano favorite naman ang ating titikman. Dahil ngayong umaga tuturuan namin kayong gumawa ng pinakbet with bagnet dito lang sa Sarap Pinoy. Kung food trip at masarap na ulam lang ang usapan, walang tatalo sa classic Ilocano dish na pinakbet. Pero kung gusto mo ng extra at level up na experience, isama mo na dyan ang bagnet. Dahil nga mahilig ang mga Pinoy sa masarap at malasa, ang kombinasyon ng pinakbet at bagnet ay isang winning combo na hindi pwedeng palampasin. Kaya para turuan tayo kung paano magluto nito, ay makakasama natin si Chef Sheila Alvarez Yu at Chef Dominic Fernandez dito sa Sarap Pinoy. Unahin natin ang pagluluto ng bagnet. Sa bagnet, lalagyan lang natin yan ng salt and pepper, papakuluan. Pagkatapos, kapag kumulo na at nakuha na natin ang gusto nating texture at lasa, iluluto na natin siya sa mantika. Prito na natin siya. Ayan, luto na ang ating bagnet. Ngayon, isa-set aside na lang natin siya para maluto naman natin ang ating gulay. Niluto na rin natin ang ating talong. Ngayon, sa pag-start naman ng ating pinakbet, syempre ang pinaka-secret ingredient talaga pag nagluluto ka ng pinakbet ay yung fresh na gulay. Kasi doon talaga makukuha yung tunay na lasa. Start na tayo sa Mantika. Konting mantika. yung mantika lang. Ang ating kamatis. Ito pong mga gulay na kagaya ng sitaw, kalabasa, okra, ay niluto na po natin kanina. Sa kumukulong tubig, ay iniluto po natin ang mga gulay. At pagkatapos po nito, ay inilagay po sa ice cold water para po mag-stop yung carry-over cooking niya. Siyempre po sa ating pagluluto ng gulay, uunahin po natin yung mga gulay na mas matagal maluluto. Una po ang ampalaya. Ay. Susunod naman po ang ating okra. Susunod po ang ating sitaw. Susunod naman po ang ating kalabasa. Tapos, ngayon naman po ilalagay na natin ang ating bagoong. Siyempre, medyo maalat na po yung ating pinakbet because of the bagoong. Pero kailangan pa rin natin maglagay ng konting salt and pepper para lumabas lalo yung lasa ng mga gulay. Para naman hindi mag-dry yung ating pinaka-pinakbet, maglalagay tayo ng soup stock. Pwede siyang vegetable stock, pwede rin namang chicken stock. Next, syempre ang ating kangkong. Ang pinakahuli sa mga gulay na lulutuin. Siguro mga after 2 to 3 minutes ay pwede na siyang iplato. Kitang-kita naman natin, chef, no? Nagbago na yung kulay, yung itsura ng ating mga gulay, lalong tumingkad. So, ipi-plating na natin siya, ilalagay na natin siya sa isang malinis na bowl. And pwede na natin ilagay ang ating talong. At syempre, Bagnet. bagnet. Yun. Ayan, luto na ang ating pinakbet with bagnet. Pwedeng-pwedeng pangtangalian at hapunan ng ating buong pamilya. So next time na gusto mo ng pagkain na comforting, hearty at perfect yung crispy level, go for pinakbet with bagnet. At kung may gusto naman kayong balikan sa mga nakaraan nating episode, maaari nyo yung bisitahin sa aming official social media accounts at Rise and Shine Pilipinas sa Facebook, YouTube at Instagram, habang RS Pilipinas naman sa TikTok at X.